Ayos lang naman maging tuso, Sir Gimbal. Pero paano kung ginagamit iyon para manloko? Lalo na sa lugar na wala kang kakilala. Isa kang dayo. Minsan, masasabi kong may advantage dahil hindi ka nila kilala. Pero tandaan natin, lahat ng ginagawa natin sa kapwa ay may kapalit na karma. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Gimbal. At sa mga sumusubaybay sa inyong mga kwento, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Mark. Sa totoo lang, personal na karanasan ko ito kasama ang aking biyenan na si Ate Meng. Noong unang ipakilala siya ng kapatid ko sa amin, agad kaming naging close. Palakaibigan kasi siya at mabilis makapalagayan ng loob ng kahit sino. Dahil sa iisang bahay lang kami nakatira noon. Hindi pa kasi nakabukod si Kuya at si Ate Meng, pero tumutulong naman sila sa mga gastusin. Hindi kami mayaman, Sir Gimbal. May trabaho si Ate Meng bilang kobrador ng weteng. Swerte siya sa pagtaya, kaya madalas na nanalo. Higit pa roon, nililibot niya halos ang buong kanto gamit ang kanyang bisikleta para lang marami kaming mapataya. Ate Meng, kararating mo lang. Hinahanap na ng kabo yung pataya mo. Sabihin mo, idadala ko na lang sa waiting shed kasi kukwentahin ko pa. Sige ate, pero hinahanap ka na rin ni Kuya. Tataya raw siya. Kapag gabi, Sir Gimbal, minsan hindi na makita ni Ate Meng ang mga numero. Kaya tinutulungan ko siyang magsulat. Sobrang bait niya dahil tuwing nananalo, binibigyan niya kami ng balato. Kaunting parinig lang, nagbibigay na siya. Hindi siya madamot. Lalo na pagdating sa pera. Kahit dayo siya sa lugar namin, mabilis siyang nakahanap ng pinagkakaabalahan. Kaya proud din ako sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagkayayaan kaming magpipinsan na uminom. Ako ang tumulong kay Ate Meng magsulat ng mga numerong hindi pa niya nalilista. Ilista mo nga itong 12 at 15. Lagay mo na gitnang 20 lang. Tapos sa kabilang kolum, parehas na numero. Ako ang magtataya. Malakas ang kutob ko na lalabas na yan. At tama nga siya, Sir Gimbal. Paglipas ng ilang oras, lumabas ang numerong iyon. Swerte si Ate Meng. At pakiramdam ko, swerte na rin ako. Dahil ako ang nagsulat. Pero alam niyo ho kung sino ang maswerte. Siyempre siya pa rin dahil dinoble niya ang numero. Doble rin ang tama. May porsyento pa siya sa benta. Nakakamangha lang, Sir Gimbal, dahil sa sobrang talino at diskarte niya. Alam niyang paluguin ang maliit na puhunan. Mukhang swerte ako, Ate Meng. Ako nagsulat nun. Siyempre naman, makakalimutan ba kita? Siyempre, may balato ako sa'yo. Huwag ka mag-alala, Mark. Palihim siyang nag-abot ng 500 piso. Ginitaan ko siya dahil malaking halaga na rin yon para may panggala. Simula noon, ako na ang katuwang ni Ate Meng. Kapag hindi niya kaya magsulat o mag-compute, Sir Gimbal. Natutuwa pa nga ako kasi natututo na rin ako sa mga ibig sabihin ng mga numero. Madalas niya rin akong utusan na magpasa ng kanyang mga pataya. Mark, ibigay mo doon sa waiting shed. Hinihintay na nila. Magkano to, ate? Basta, ibigay mo na lang. Naka-plastic pa nga yun, Sir Gimbal. Pero pagkibigay ko sa kabo, agad niya itong binilang. Pasabi na lang, kulang ang turnover niya ng 50. Sige po, uuwi na lang po ako saglit. Pagbalik ko kay Ate Meng, nagbago bigla ang ekspresyon niya. Nasa tindahan siya noon. Hawak-hawak ang 50 piso habang nagpapaload. Ate, kulang raw po yung binigay mo. Dapat kasi binigay mo na lang tapos hinalo mo sa mga binibilang nila. Hindi na nila yun malalaman. Kailangan mo raw ibalik yung kulang mo, ate. Hinihintay nila dun sa waiting shed. Pakisabi, bukas na lang idadagdag ko yung kulang. Hindi ko alam kay Ate Meng, Sir Gimbal. May porsyento naman siyang nakukuha sa bawat pataya niya. Pero bakit kailangan niya pang magbawas? Naawa tuloy ako sa kabo.
Kasi sila na lang lagi ang nagdadagdag sa mga kulang. Kaya pala laging pinapaabot sa akin ni Ate Ming ang pera dahil alam niyang may bawas. Pero binabayaran naman niya kinaumagahan. Para sa akin, sobrang hirap maging kubrador. Hindi mo alam kung kailan ka mananalo. Suwertihan lang talaga. Hindi laging may pera. At higit sa lahat, konti lang ang porsyentong napupunta sa kanila. Maliban na lang kung may napatama na malaking halaga. Hanggang sa isang araw, nanalo ang isa sa mga tumataya sa kanila. 12,000 lang naman, Sir Gimbal. May 2,000 si Ate Ming bilang kubrador. Sabi ko nga, matalino talaga siya, Sir Gimbal. Rinig na rinig ko kung paano niya kausapin ang lalaking nanalo. Isikreto mo na lang na nanalo ako. Panigurado, marami na namang makikibalato sa akin. Siyempre naman, ikaw pa. Inilabas ni Ate Ming ang perang nakaipit sa kusot-kusot na plastik. Umuugong-ugong pa ang mga baryang parang kampana sa loob. Bago niya isa-isang inilatag sa mesa. Mula sa mga gasgas na barya hanggang sa malulutong na perang papel. Si Uncle, nakasandal sa dingding, nakamasid sa bawat bilang. Diba 12,000 ang napanalunan ko? Bakit kulang ng 500 piso? Hindi ko pala nasasabi. Binawasan ni Cabo panggas niya raw eh. Sige, okay lang. Blessing na rin naman ito. Basta wag mong ipagsasabi na nanalo ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong magparinig rin, Sir Gimbal. Balato naman, Uncle. Dahil napalakas ang boses ko, napatingin sa akin si Uncle na nakakunot ang noo. Oh, ito. Wag mo na lang sasabihin kahit kanino na tumama ako ha. Iniabot niya sa akin ang 200 piso. Pasimpleng isiniksik sa kamay ko. Sige na, umuwi na tayo. Akala siguro ni Uncle, walang makakaalam. Pero habang naglilibot kami ni Ate Meng para mag-ikot ng pataya, sunod-sunod na ang nagtatanong sa amin. Balato naman dyan, Mare. Diba numero yun ni paring Bernard? Wala, pare. Hindi siya tumaya kagabi. Alam mo naman, lasing kagabi si Bernard. Habang nagsasalita, abala lang si Ate Meng sa pagsusulat sa maliit na notebook. Hindi man lang umiwas ng tingin. Teka, tumaya yun si paring Bernard. Kami nga ang nagiinuman noon. Wala akong nasulat. Baka noong isang araw pa yun. Pero sino ba ang hindi makakaalam na nanalo si Uncle Bernard? Matagal na niyang alaga yung numero at imposibleng hindi siya tumaya. Ang hirap magsinungaling para sa iba. Pero si Ate Meng, ibang klase. Sa kanya, parang laro lang ang white lie. Ate, ganun pala pag nanalo no? Kailangan mag-share sa gas ni boss. Sinabi ko lang yun. Wala namang contribution. Nirason ko lang kasi alam kong kuripot yun kaya palihim ko na lang na binawasan. Atin-atin lang to ha, Mark. Galing mo ate. Pati ako napaniwala mo. Basta, atin lang to. Libre na lang kita ng soft drinks. Magmerienda tayo mamaya. Pwede pala iyon, Sir Gimbal. Hindi ko tuloy alam kung tama o mali. Pero iniisip ko na lang na ginagawa lang naman ni Ate Meng para may makain kami. Siya lang kasi ang inaasahan namin. Si Kuya, wala pang trabaho. Batugan kasi yun. Joke lang ho, baka marinig. Pero minsan, naiisip ko, parang gusto ko na ring maging kubrador. Mukhang madami silang pera. Pero hindi pa doon natatapos ang diskarte ni Ate Meng. Bukod sa pagiging tuso, magaling rin siyang mag-imbento ng mga numero. Dahil madaldal siya at madaling makapalagayan ng loob. Lahat ng suki niya ay naniniwala sa kanya. Madalas siyang tanungin ng, ano kayang lalabas na numero bukas, Meng? Kukunin ni Ate Meng ang lumang papel na may listahan ng mga nakaraang numero. Parang nag-a-analyze siya ng mga number. Sa tingin ko magji-gis sila ngayon. Hindi pa kasi lumalabas ang gis eh. Ikinukwento pa niya na para bang pelikula.
kung paano raw nahulaan niya ng 3 magkakasunod na draw noon at nanalo siya ng malaking halaga. Tuwang-tuwa siya habang naglalarawan kung paano tumiliraw ang mga tao, kung paano siya tinatapik-tapik sa balikat ng mga suki niya. Pero kilala ko siya. Lahat yon gawa-gawa lang para magpataas ng pataya sa kanya. Para bang sanay na sanay siyang magdagdag ng kilig sa kwento para siguradong kagatin ng tao. Habang pinagmamasdan ko siya, doon ko naisip na iba ang tuso sa mandaraya. Sa diskarte, panalo ka nang walang tinatapakan. Pero sa ganitong laro, panalo ka kapalit ng lugi ng ibang tao. Pero Sir Gimbal, hindi lumabas ang gis noong araw na iyon. Nasa labas kami ng tindahan, nakatambay sa bangkong gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Habang nakalambitin ang mga paa ko, nilalaro-laro ko ang isang tansan. Ate, paano yan? Umasa yung mga suki mo na lalabas ang gis ngayon. Napahinto siya sa pagbibilang ng mga taya. Itinupi niya ang resibo saka tumingin sa akin na para bang napaka-inosente ng tanong ko. Ano ka ba? Nagtanong lang sila. Hindi ko naman sinabing 100% lalabas yon. Depende na lang kung maniniwala sila sa hula ko. Paano kung lumabas nga yung tinaya nila? Nagtataka ako habang nakasandal sa poste. Siyempre makikipaghati ako, no? Ako kaya ang nagbigay ng clue sa kanila. Nilagyan pa niya ng diin ang salitang ako. Sabay kindat. Parang may lihim na misyon. Ate, paano yan? Natalo sila ngayon. Di walang sisihan. Pero ate, nasasayangan ako sa taya ni Mang Domeng. 500 din yung binuhos niya kasi akala niya gis talaga ang lalabas. Tinapik niya ako sa balikat, Sir Gimbal. Alam mo Mark, hindi naman ako ang Diyos para paniwalaan. Saka choice nila yun. Wala na akong kasalanan. Tumawa pa siya ng malutong. Parang may kasamang hangin ng tagumpay. Habang nakatingin ako sa kanya, naisip ko, kapag nanalo, makikipaghati siya. Pagtalo, walang sisiha. Grabe din si Ate Meng. Ang galing niyang magmanipula ng tao at pati na rin ng mga numero. Alam mo, Sir Gimbal, dahil sa pagiging madiskarte ni Ate Meng, hindi ko rin siya masisisi. Sa totoo lang, nagbe-benefit din naman ako sa ginagawa niya. Saka kung wala pa namang nakakabisto, tuloy lang ang ikot ng laro. Asawa, ito meron na tayong pang grocery. Sabay abot ng makapal na 5,000 kay Kuya Mark. Ayan, 5 lang naman tayo dito sa bahay kaya kakasya na ng 1 buwan yan. Basta magtitipid lang tayo. Ngumiti si Kuya, bagaman halatang may lungkot sa mata. Hayaan mo asawa, kapag nakahanap ako ng trabaho, ako na ang magsusupply ng pagkain rito. Kamusta pala si Mama? Biglang naging seryoso ang tono ng pananalita niya. Si Mama kasi, Sir Gimbal, diabetic. Si Papa naman na half-stroke na noon kaya hindi na makapagtrabaho. Ako napilitang tumigil sa pag-aaral para samahan si Ate Meng. Wala rin naman kasi akong pambaon at pangtustos sa pangangailangan ko sa pag-aaral kaya tumigil na lang ako. Ito, pambili ng maintenance ni Papa at ni Mama. Hayaan mo kapag may nanalo ulit, ipapacheck up na natin ulit sila. Iniabot niya ang 2,000 kay Kuya. Nahihiya na ako sa iyo, asawa. Ikaw na lahat ang nagtutustos dito sa bahay. Ano ka ba? Pamilya ko na rin kayo. At higit sa lahat, pinatiran niyo ko rito. Pinakain kaya hayaan mo na akong tumulong. Wala lang sa akin yun, asawa. Tahimik lang akong nakangiti, Sir Gimbal. Wala akong masabi. Sobrang bait ni Ate Meng at mapagbigay. Hindi issue sa kanya ang pera. Kahit pa hindi ko siya kaano-ano sa dugo. Parang ate ko na rin siya kaya kahit anong mangyari, ipagtatanggol ko siya. Hanggang sa isang araw, sinamahan ko ulit siya, Sir Gimbal, magpataya. Mainit na hapon iyon. Pero parang walang alintana si Ate Meng habang hawak-hawak ang maliit na notebook kung saan nakasulat ang mga numero ng suki niya. Libo-libo na naman ang napataya niya. Kaya syempre, may porsyento pa rin ako kay ate.
Pero dahil nakakahiya kung makikihati pa ako, ngayong alam kong malaki na ang ginagastos niya para sa amin. Ate, hindi na. Utang na loob ko na nga po yung napapakain mo kami. Ayos lang, idagdag mo na lang yan sa budget para sa pagkain, imbis na ibigay mo pa sa akin. Ang bait mo naman, Mark. Ayos lang, kunin mo na para may pang-extra ka kapag may kailangan kang bilhin. Linggo-linggo naman may panalo kaya hindi tayo lugi. Kinuha ko na rin sa huli ang pera. Sabay ngiti sa kanya bilang pasasalamat. Pero nitong linggo, Sir Gimbal, mahina ang pataya ni Ate Meng. Tag-ulan kasi kaya yung iba sa mga suki niya hindi tumataya. Wala silang trabaho. Karamihan sa kanila umi-extra lang sa construction o sa palengke. Umaasa na darating ang araw na mananalo rin sila. Habang nag-aayos siya ng mga listahan, bigla siyang tumingin sa akin. Mark, parang kailangan na nating gumawa ng paraan para mas madami ang kitain natin. Paano po ate? Lumapit siya sa akin. Parang may ibubulong na sikreto. Mark, paano kaya kung gumawa tayo ng grupo? Tapos linlangin natin sila. Magsabi tayo ng mga numerong malakas. Yun yung aalagaan nila. Ate, legal ba tong ginagawa natin? Tumawa siya ng mahina. Parang ayaw marinig ng iba. Oo naman. Legal kapag walang nakakaalam. Kaya sana, kahit sa kuya mo, huwag mo itong sabihin. Atin-atin lang to dahil siguradong magagalit siya sa akin pag nalaman niya. Paano nga ba ulit yun ate? Ganito, kunwari magsasabi ka ng mga numero. Kahit kahit random lang, sabihin mo na naginip ka na ganito ang lalabas na numero. Kailangan nilang alagaan yun. Hindi na tayo mawawala ng suki, di ba? Magandang ideya nga yan, ate. Di ba, sabi ko sa'yo kapag nanalo, di may party tayo doon kasi sa atin galing yung numero. Paano kung matalo sila, ate? Di walang sisihan, kaya nga aalagaan. Hindi nila alam kung kailan sila mananalo. Ang wetting, isang risk mark, kaya hindi na natin kasalanan yun. Magsasuggest lang naman tayo sa kanila. Pero naaawa ako sa kanila ate. Mahina ang boses habang binubuksan niya ang notebook ng mga numero. Huwag kang maawa dahil itong ginagawa natin, kabuhayan natin to. Kailangang dumiskarte at maging matatag. Sa hirap ba naman maghanap ng trabaho ngayon? Okay na rin to, at least nakakakain tayo araw-araw. Saka hindi naman natin sila pipilitin. May tiwala na sila sa atin. Madali lang yan, ako bahala sa'yo. Hindi ko alam kung dahil sa galing niyang magsalita o sa matinding pangangailangan namin. Pero naniwala ako sa diskarte ni Ate Meng, Sir Gimbal. Parang kahit anong sabihin niya, may bigat. Kaya kahit may alinlangan na ako minsan, sumasama pa rin ako sa kanya. Hanggang sa sinumulan na namin ang plano. Unang target namin ay si Uncle Berhel, isa sa pinaka-loyal naming suki. Nasa kanto siya noon, nakasandal sa lumang pader. May hawak na yosi at walang pakialam sa kahit na umuulan ng ambon. Nakalilis ang sando niya at pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Lumapit si ate, hawak ang maliit na notebook at ballpen. Nakangiti ng matagal. Uncle, para kang mayor dito sa kanto Hindi ka ba giniginaw? Humitit ng yosi at ngumisi. Giniginaw? Nako, sanay na to. Kayo, may dala na naman kayong milagro, no? Milagro agad? Hindi, tip lang. Pero pag di mo to tinayaan, baka magsisi ka. O sige nga, ano na naman yan? Baka naman galing na naman yan sa panaginip mo. Oo nga, panaginip, kagabi. Malinaw na malinaw. Sa dami na nang napalalunan mo sa akin, dapat may tiwala ka na. Tiwala? Minsan talo rin naman ako sa'yo. Uncle, normal lang yun. Pero ito, malakas ang kutob ko. Ngayon, ngayong linggo ito lalabas. Basta tuloy-tuloy ka lang sa pagtaya. Nagliwanag ang mukha ni Uncle na parang sabik na sabik ng manalo.
Sige, ibulong mo na pero baka mamaya ikaw lang ang manalo. Bago sabihin ni ate ang numero, ngumisi muna siya. Pero kapag lumabas ha, may porsyento kami. O sige na, sige na. Basta manalo ako. Kahit kalahati pa, ibibigay ko sa inyo. Bumaba ang boses ni ate at ibinulong ang numero. Tapos tumingin sa akin na may kumpiyansa ang pagngiti. Sige, tayaan ko ng 100. Sabay dukot niya ng lukot-lukot na pera mula sa bulsa. Kung tutuusin, Sir Gimbal, si Uncle ay unemployed. Umaasa lang sa extra sa pag-aayos ng tricycle o paminsan-minsang paglalako ng isda. Iyong 100 piso na tiniya niya, kalahati na yun ang sinasahod niya sa isang araw. 4 silang miyembro sa bahay. Habang iniaabot niya kay ate ang pera, bahagya akong natigilan. Ate, sigurado ka ba dyan? Parang delikado tayo dito. Hoy Mark, minsan lang to. Pag nanalo siya, may balato tayo. Pag natalo, wala tayong lugi. Gets mo? Gets ko naman ate, pero parang... Shh! Wag na, nandito na siya. Oh uncle, good luck ah. Ilang araw, pagkatapos, habang nagpapataya kami, may lumapit na estranghero. Hindi ko pa siya nakikita kailanman sa lugar namin. Malinis ang suot. Medyo may mamahaling relo at parang nagmamadali. 228 nga, tayaan mo ng 100. Iniabot niya ang pera at agad lumakad palayo. Hindi na tumingin kung nailista ko. Pero napansin ko, Sir Gimbal, imbis na 100 pesos ang nilista ni ate, 50 pesos lang ang nakasulat. Ate, nagkamali ka ata ng lista. 100 ang taya niya, kulang ng 50 yung nilagay mo. Huwag mo nang pansinin, lamang ang may alam. Sino ba naman ang tataya ng dos ngayon lumabas na yun kahapon? Paano kung yun ulit ang lumabas ate? Mark, ilang taon na ako dito, kabisado ko na to. Never pa sila nagdodoble ng labas. Kung sakali man, malas lang natin. Pero ate, magtiwala ka lang sa akin. Akong may hawak ng pera. Ako rin ang mag-aabuno kung sakaling matalo kaya relax ka lang. Ngumiti na lang ako sa kanya, Sir Gimbal. Pero sa loob-loob ko, alam kong risky ang ginagawa niya. At mas lalong malinaw sa akin kung bakit mas malaki ang nauuwi at nahuhulog sa piggy bank nila sa bahay. Binabawasan pala niya ang taya ng mga tao para may maidagdag na ipon. O siya, tara na. Tapos na ang tayaan, baka abutan pa tayo ng ulan. Ate, minsan parang delikado tong laro mo. Lahat naman ng laro delikado, Mark. Pero kung alam mo kung paano lumamang, ikaw ang panalo. Sumunod na araw, Sir Gimbal, parang biglang kumampi sa amin ng swerte. Lahat ng numerong hinulaan namin at binigyan ng tip ay isa-isang lumabas. Habang naglalakad ako sa kalsada, narinig ko pa mismo ang kabo na sumisigaw ng resulta. Doble 3, 28. Napahinto ako. Napakapit sa dibdib. Hala, panalo si Ate Ming. Nagkatotoo yung hula niya. Ang dami niyang kikitain. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Mabilis akong tumakbo pa uwi. Halos madapa ako sa pagmamadali. Pagpasok ko, agad kong hinanap si ate. Ate, panalo tayo. Nakaupo siya, nagbibilang ng barya. Tumingin sa akin. Anong labas? Lumabas yung mga numerong hinulaan natin. Sobrang galing mo, ate. Bigla siyang ngumiti. Yung tipong may halong tuwa at kumpiyansa. Talaga? Naku, ang swerte natin. Ang daming tumaya. Kung araw-araw ganito makakabalik ka na sa eskwela, Mark. Napatingin ako sa sahig. Biglang natahimik. Hindi na ate. Tutulungan na lang kita. Lalo na ngayon na kailangan mo ng kasama. Parang may kung ano na nabunot na tinig sa kanya. Huminga siya ng malalim. Halos marinig ko ang bigat ng hininga niya. Lalo na ngayon, nakuha na natin ang tiwala nila. Ngayon na panalo sila, mas marami na ang maniniwala sa sasabihin kong numero.
Tumingin siya ng diretso sa mata ko. Seryoso ang tono ng boses niya. At mas okay kung babawasan ko rin ang taya nila. Napakunot noo ko. Babawasan? Paano yung magiging okay, ate? Para dumami, Mark. Ganito lang yun. Kung ang taya nilang 100, gawin lang nating 50 lang sa listahan. Doble kita, hindi ba? Hindi nila malalaman kasi tiwala na sila. Panalo sila ngayon. Hindi sila magdududa. Pero ate, parang ang sama naman nun. Panalo na nga sila. Paano yun? Mababawasan rin ang panalo nila kapag nagkataon. Mark, matuto ka. Laro to ng diskarte. Hindi araw-araw Pasko. Kapag may chance ka na para lumamang, kunin mo yun. Hindi naman natin sila pinipilit. At sa totoo lang, mas mabuti to kaysa sa wala tayong iuwing pera. Nanahimik ako, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung bilib ba ako sa talino niya o natatakot para sa kanya. Pero sa oras na yon, ramdam kong mas malalim pa ang plano niya kaysa sa akala ko. Isa-isa naming binilang ang mga barya, Sir Gimbal. Sobrang dami. Hindi ko na maalala kung kailan huling naging ganito kabigat ang alkansya namin. Sa labas, maririnig pa ang kwentuhan at tawanan ng mga nanalo. Nagpapasalamat pa sa amin at higit sa lahat, masarap ang ulam namin nung gabing iyon. May pritong tilapia at ginataang gulay. Parang piyesta, Sir Gimbal. Pero kahit kasama na ako ni Ate Ming sa kita, may dagdag pa siyang bilin. Oh Mark, lapitan mo si Uncle. Humirit ka ng balato, kahit pang merienda lang. Ikaw na ang mag-approach, mas mahirap siyang tumanggi sa'yo. Lumapit ako kay Uncle na nakaupo sa bangket at ngumunguya ng chicharon. Balato naman dyan, Uncle, kahit pang merienda lang oh. Halata sa mukha niya ang hindi makahindi. Napakamot siya sa ulo, tapos naglabas ng pera mula sa bulsa. Oh, ito ha. Sabi nga nila, share your blessing. Pang merienda mo na to ng 1 linggo. Iniabot niya sa akin ang 500 piso. Salamat, Uncle. Talagang pinagpapala yung mapagbigay. Ngumiti siya at tumungo. Hindi lang si Uncle ang nagbigay, Sir Gimbal, pati yung ibang nanalo. Dumaan sa bahay para magpakitang tao at magbigay ng kung ano-ano. Pero dumating ang isa na iba ang timpla. Bit-bit niya ang isang plastic na may lamang tinapay at itlog. Tapos iniabot ni Ate Ming ang nakatiklop na pera. Ito na, bilang ko na yan ha, pero binawasan ng kabo. Idadagdag daw nila sa panggas. Alam mo na, mahal na ang presyo ng gas ngayon. Ayos lang yun. Onting bawas lang naman. Ang mahalaga, nanalo tayo. Saka totoo pala yung tip mo, di ba? Next time, magtatawag pa ako ng iba para tumaya sa amin. At bibigyan mo rin sila ng aalagaang numero. Sige, pero yung usapan natin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Tumingin sa amin ng diretso. Wala na bang ibababa yung offer? Kasi kailangan ko rin ng pera na ospital ang anak ko. Usapan na natin yun, boss. Saka isipin mo, yung pera na triple dahil sa akin kaya sumunod tayo sa usapan. Baka pwedeng magpauna na muna ako. Kahit kalahati ngayon tapos babayaran ko yung kulang. Humalikip-kip si ate. Paano yan, Uncle? Kailangan ko rin ng pera ngayon saka pag-aaralin ko na itong si Mark. Doon nakumulo ang muka ng lalaki. Grabe naman ang pagiging greedy nyo, kaya hindi kayo umaasenso kasi lumalamang kayo sa ibang tao. Parang tinamaan ako sa sinabi niya, Sir Gimbal. May punto siya, kaya bigla akong napalunok. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan naming tatlo. Hindi ito tungkol sa pagiging greedy, trabaho ito. Kung ayaw mo, huwag kang tumaya. Pero kahit papaano, nakita ko sa mata niya na tinamaan din siya sa sinabi ng lalaki. Humugot siya ng malalim na hinga bago muling nagsalita. Basta, Uncle, ibigay mo na lang yung usapan. Ang usapan ay usapan. Wala nang magbabago doon. Lahat tayo ay nangangailangan. Napailing ang lalaki. May bahid ng inis at panghihinaya. O siya, last ko na rin naman to. Ayaw ko na. Masyadong malaki ang hinihingi nyo. Lugi pa rin kami. Hindi naman kayo nakikihati sa pagtaya.
pero gusto nyo may porsyento pa rin kayo. Bahagyang ngumisi si ate pero halatang pinipigilan ng pagkainis. Sige lang uncle, wala namang kaming pinipilit. Kung gusto ng tao o hindi, nasa kanila yon. Basta kami ay nagbibigay lang kami ng tip sa mga naniniwala na balang araw, tatama din sila. Tahimik lang akong nakatayo sa gilid, Sir Gimbal. Ramdam ko ang alitan sa pagitan nila. Hindi na nagsalita pa ang lalaki. Tumalikod siya at dire-diretso sa paglakad. Hindi man lang lumingon. Pagkalayo niya, bumuntong hininga si ate at bumulong sa akin. Ay, ganyan talaga Mark. Kapag nanalo sila, kaibigan mo. Kapag may hinihingi ka, kaaway agad. At doon ko naisip, Sir Gimbal, na hindi lahat ng panalo ay masarap sa pakiramdam. Ganun lang ang paulit-ulit na nangyari, Sir Gimbal. Maraming kaming paraan para kumita ng pera gamit itong trabaho ni Ate Meng. Birthday sa amin at maraming handa. Idagdag na rin ang bidyoke. Si Ate Ming ay abala sa kwentuhan habang nagiinuman sila. Anong oras na iyon pero nasa bulsa pa rin niya ang pataya niya. Kaya pinaalalahanan ko siya. Ate Ming, alas 7 na, baka hindi mo na maibigay ang pataya mo. Abala pa rin siya sa kwentuhan. Hawak ang baso ng gin. Tumatawa ng malakas sa punchline ng mga kakwentuhan niya. Halos maibuga ang iniinom sa sobrang saya. Ha? Alas 7 na? Bigla siyang napatigil. Binunot ang cellphone sa bulsa at halos mabitawan sa gulat. Ay, patay tayo nito. Agad niyang binuhos sa mesa ang makapal na salapi mula sa bulsa na may mga gusot-gusot pang 500, lukot na 20 at ilang barya na gumulong pa sa sahig. Mark, ang calculator, bilis, baka wala na sila kabo. Nagmadali akong kumuha ng calculator. Mabilis kaming nagbilang. Halos sabay-sabay ang pag-abot niya ng pera at pagduduktong ko ng numero. May mga pahabol pang papel na halos mabasa na ng tulo ng gin mula sa baso niya. Ate, madami pang walang lista, baka magkapalit-palit. Wala na tayong oras para maging maayos. Basta mabasa nila. Sige na, sulat lang ng sulat. Pagkatapos niyang iabot sa akin ang pera at listahan na parang baton sa karera. Oh, takbo na sa waiting shed. Pag naabutan mo pa sila, ikaw na ang bayani ng gabi. Tumakbo ako, Sir Gimbal, at muntik pa akong madapa sa putikan. Pagdating ko sa waiting shed, wala na. Kita ko ang bakas ng tricycle ng gulong nila kabo. Para akong binuhusan ang malamig na tubig. Nanginginig pati kamay ko sa kaba. Bumalik ako kay ate. Hingal na hingal. Halos mabitawan ng listahan. Ate, hindi ko sila naabutan. Tumingin lang siya. Walang bakas ng gulat. Ininom niya ang natira sa baso. Saka sumulyap sa bidyoke na parang mas mahalaga pa ang susunod na kanta. Ganun ba? Paano yan? Paano kung lumabas ang numero nila? Tayo ang may kasalanan nito, ate. Iniikot ang baso. Parang nag-iisip pero kalmado pa rin. Mark, huwag mo nang intindihin yan. Wala namang tatama dyan. Malakas ang kutob ko. Ibabalik ba natin yung pera nila o ipapasa na lang bukas? Ano ka ba? Pera din yan. Basta hindi nila alam, ate na yan. Tahimik ka lang. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Maraming tenga dito. Napatingin ako sa perang hawak ko na mahigit 1,000. Sa isip ko, kung may manalo, abunado kami ng malaki. Pero sa tono ni ate, parang wala lang. Si ate, tuloy pa rin sa pagtagay, habang ako, para akong binigti ng kaba na ayaw bumitaw. Pag uwi ni Ate Meng mula sa inuman, amoy gin at yosi pa. Hindi na ako kinausap patungkol sa pera. Diretso siya sa kwarto nila ni kuya. At ako naman, naiwan sa sala na parang bantay-bantay ang perang hawak-hawak ko. Kinaumagahan na kami nakapag-usap. Ate, yung pera pala nasa akin pa. Kunin mo na. Baka kung saan ko pa ito mailagay. Sige, salamat. Basta kahit kanino wag mong sabihin. Wala namang nanalo rito eh. Sabi ko na nga ba, laging malakas ang kutob ko. Pandagdag rin to sa grocery natin.
Sige ate. Iniabot ko ang pera sa kanya. Para bang walang nangyari kagabi. Walang kaba, walang takot at parang ordinaryong araw lang ulit. Pagkatapos naming mag-almusal, nagtungo kami sa kapitbahay para simulan ulit ang pagpapataya sa Gimbal. Tao po, taya niyo ho sa weteng. Mukhang walang tao ate, doon na muna tayo sa kabilang bahay. Balikan na lang natin sila. Pero, bago pa man kami makalayo, lumabas ang isang matanda na kamag-anak na may-ari ng bahay. Wala sila. Isinugod ang anak sa ospital kagabi. Ha? Nakakaawa naman. Paano ho yung taya nila sa weteng? Baka lumabas ngayon. Wala naman, hindi naman sila nag-iwan ng pera. Ikaw, may sinabi ba sila sa'yo na kayo muna ang tumaya? Wala po akong pang-abono. Malakas pa naman po ang numero na inaalagaan nila. Ngayon lang hindi matatayaan kapag nagkataon baka pwedeng tayaan nyo nanay. Baka kasi lumabas. O sige na nga, kapag nalalo yan, malaking tulong rin sa gastusin sa bahay. Ibinigay niya ang 5 piso sa amin. Wala na rin akong pera, ito na lang, sana manalo. Kinuha ko naman ang barya ni nanay at inabot kay ate. Habang nililista ni Ate Meng, napansin kong 3 beses niyang isinulat ang numero ng kapitbahay. Para saan yan ate? Ba't tinatlo mo? Ako na ang tataya, baka kasi lumabas pa. Kung hindi lumabas, ipapalit ko na lang sa kanila para bayaran nila sa akin. Pero kung manalo, naku, napakamalas naman nila. Ate, parang... Shh! Ganyan talaga ang buhay, Mark. Ang mabilis mag-isip, siya ang nauuna. Kaya hanga ako sa'yo ate. Lahat ng bagay nagagawan mo ng paraan. Kaya siguro kahit papano umuunlad na tayo. Huminto siya saglit sa pagsusulat. Tinignan ako, tapos bumuntong hininga. Alam mo Mark, gusto ko kasing makapag-ipon. Balang araw, mapapag-aral ka namin ng kuya mo. Ayokong matulad ka sa amin na hirap maghanap ng trabaho kapag walang pinag-aralan. Okay lang naman sa akin kahit ganito. Kagaya ng trabaho mo ate. Hindi naman mahalaga kung matalino. Basta madiskarte sa buhay, ayos na kagaya mo. Hindi Mark. Diskarte ayos lang pero kung may diploma ka, mas marami kang laban. Ayokong panghabang buhay na ganito lang ang kaya kong ibigay sa'yo kaya pumayag ka na. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Alam ko tuso si ate. Minsan may diskarte na delikado. Pero sa likod noon, malinaw sa akin na lahat ng ito para sa amin. Basta ako ate, kahit ano pa yung paraan mo, alam kong para sa atin yan. Oo, para sa atin pero mas para sa'yo to. Tandaan mo yan Mark. Sir Gimbal, wala akong karapatan para humindi at sabihin ang saloobin ko kay Ate Meng. Siya na mismo ang nagmamalasakit sa akin. Kaya naiintindihan ko kung saan siya nang gagaling. Kaya tuloy-tuloy lang ang aming gawain hanggat hindi kami nabibisto. Akala ko panghabang buhay na kaming masaya. Akala ko pangmatagalan ang pinagkukunan namin ng pera. Pero lahat ng kasamaan ay may hangganan. Nanalo ang numero ng kapitbahay namin pero hindi siya nakapagtaya. Kami lang ang nakakaalam noong una. Pero nagbago iyon nang ibigay niya ang pera. Noong oras na iyon, kakarating lang nila galing ospital. O Meng, anong labas ngayon? Tanong niya sa amin habang pawis na pawis at halatang pagod. Hindi kami sumagot Sir Gimbal. Tahimik lang kaming nakatingin habang iniaabot ng kabo ang napanalunan. Bigla na lang isinigaw ng kabo ang labas ng numero at iyon ang matagal na niyang inaalagaan Sir Gimbal. Naku sayang, kung mamalasin ka nga naman alaga ko pa naman yan. Sino bang nanalo? May kaparehas pala ako ng numero. Malaking tulong sana yun, pamalit sa nagastos namin sa ospital. Kaso wala, hindi ako nakapag-iwan ng pera. Tumingin siya sa kabo na dahan-dahan namang iniaabot sa amin ang maraming barya. Balato naman dyan, Mare. Tsaka sino bang nanalo? Ang swerte naman noon. Ilan ang tayaan niya?
Makikita sa mukha ni Ate Meng ang pag-aalinlangan. Hindi siya sumagot. Baka kasi isipin ng lalaki na siya ang nanalo. Lalo na't kaparehas na kaparehas ng halaga ng perang itinaya ni ate. Ewan ko rin, parang taga kabilang barangay yata. Hindi ko rin kilala. Malaki rin yung taya niya kaya malaki rin ang napanalunan. Ay, ganyan talaga minsan. Kahit alaga mo, hindi mo pa nakuha. Ang laki ng napanalunan. Baka naman pwedeng umutang sa'yo, Mare. Ibabalik ko rin sa katapusan. Medyo kapos kasi kami ngayon. Alam mo naman na mahal ang gamot sa butika. Tumaya pala yung kamag-anak mo kasi kahapon nagpunta kami pero sarado ang bahay nyo. Pinilit namin siya na baka lumabas ang numero mo kaya tinayaan niya kaso 5 piso lang. Si nanay? Aba, malaki na rin ang 5 piso. Paano kung bayaran ko na lang si nanay ng 5 piso niya? Tapos sa akin na yung panalo. Basta, kayo na ang mag-usap. Labas na kami ni Mark dyan. Ako na ho ang magbibigay kay nanay at siya na lang ho ang kausapin nyo. Ayoko kasi na kami pa ang masabihan na namamagitan. Sige, naiintindihan ko kung ganun. Sama na lang ako sa inyo para mas malinaw. Sir Gimbal, habang naglalakad kami, ramdam ko yung titig niya sa pera na hawak ni Ate Me. Alam ko sa loob-loob ko, technically siya sana ang panalo. Pero si Ate Ming ang tumaya at kami ang may hawak. At wala naman siyang magagawa dahil hindi niya alam ang totoo. Pagdating namin sa bahay ni nanay na nanalo ng 5 piso. Nay, panalo yung tinayaan nyo. Sir Gimbal, abot tenga ang ngiti ni nanay. Binilang pa ni ate sa harap niya yung panalo. Parang walang mali. May isa pa raw nanalo eh. Sino kaya yun, Nay? Hindi ko rin alam. Buti na lang at pinaalala sa akin ni Meng na tayaan ko ang numero mo. Balato naman, Nay, kasi kung hindi dahil sa akin, hindi ka mananalo. Kahit palitan mo na lang yung mga gamot na binili ko o hap-hap tayo, Nay. Nako, kulang pa ito sa maintenance ko. 1,500 lang to. Hayaan mo, magpapakain na lang ako mamaya. Sir Gimbal, napansin ko na nag-iba ang ekspresyon ng lalaki. Aalis na muna ho kami. Pwede bang sumama? Gusto ko rin sanang malaman kung sino yung nanalo ng libu-libong pera. Nauulol na kasi ako kakaisip kung sino ba talaga yung nanalo. Hindi po pwede. Nakakahiya po sa nanalo. Para rin sa privacy niya yung pagkatama niya. Sige, ayos lang. Pero ramdam ko, Sir Gimbal, hindi siya titigil. Maya-maya, nagsulputan pa yung iba naming kakilala na tumaya rin. Pare, balato naman. Diba, alaga mo yung numero na yun? Let's pre. Sinuhod ko kasi sa ospital yung anak ko kaya hindi ako nakataya. Pero mayroon namang nanalo ngayon, baka pwede natin kantsawan. Pambili lang ng gin at bidyoke. Sino ba yung nanalo? Ayun na nga, ayaw sabihin ni Meng. Hindi naman natin hihingi ng buo ng panalo niya. Share your blessing lang para next time pagpalain ka pa ng Diyos, hindi ba? Sir Gimbal, minsan hindi ko alam kung bakit gano'n. Ang daming pakialam sa buhay ng iba. Ang daming manghuhusga. Parang sila lang ang Diyos. Paano kung ayaw magbigay ng nanalo? Baka mas kailangan niya yung pera. Hindi para ipamigay at ipang-inom lang. Pero sa pagkakataong ito, kami yung nanalo. At dahilan sa kakulitan nila, ramdam ko na mahirap na itago pa ang totoo. Habang naglalakad kami ni Ate Meng, 3 na silang sumusunod sa amin. Para lang makita kung sino talaga ang nanalo. Sa barangay namin, Sir Gimbal, mahirap na ang may sekreto dahil para sa kanila, wala nang pribado. Habang naglalakad, narinig ko ang mga bulungan sa gilid-gilid. Tignan mo yan, parang may tinatago. Ang tikom ng bibig. Malay mo nga, sila pala ang nanalo. Hanggang sa umabot na kami sa bahay, nagmamasid-masid pa rin sila sa labas. Hindi pa nakontento, lumapit na ang isa. Alam ko kung sino ang nanalo. Hindi ba ikaw? Huwag kang magtatago, narinig na ng iba na tinayaan mong numero ko. Sir Gimbal, parang lumabig ang sikmura ko.
Hindi ko alam kung makikipagsagutan ba si ate o dediretsuhin niya na lang sa loob. Paano kung bawiin nila ang panalo namin? Kahit si Ate Meng naman ang tumaya. Sobrang unfair ng mundo kung ganon. Pumasok na kami sa bahay at iniwasang makipagtalo. Magkabarangay lang naman kami kaya iniisip ko, wala namang mangyayaring masama. Pero ilang minuto lang, kalabog sa bubong. Ate, may bato yata na tinapon sa bubong. Ano yung ingay na yun? Mga kapitbahay na walang magawa. Batuhin ba naman tayo tapos kukunin pa ang panalo ko kahit ako naman ang tumaya? Hindi baka sa mukha ni Ate Meng ang kaba, pero ramdam ko na pinipigil niya ang inis. Sa labas, sumigaw ang isang lalaki. Lumabas ka dyan! Dayo ka lang! Ibalik mo ang ninakaw mong pera sa akin! May sumabat pa mula sa kanto. Kung ako yan, nahihiya na ako. Kapitbahay mo na nga, nilalamangan mo pa. Sir Gimbal, hindi naman namin ninakaw yon. Pero paano mo ipapaintindi sa taong sarado ang isip? Sa kanila, pera lang ang nakikita. Kaya pala ayaw mong sabihin kung sino ang nanalo kasi gusto mong angkinin. Magbigay ka lang ng pang-inom namin tapos bakit kailangan mo pang itago? May boses rin ng babaeng sumingit. Hoy, ano ka ba? Kahit konting balato lang, malaking tulong na yan sa may sakit. Hindi sila lasing pero halatang galit ang boses. Kasalanan ba namin kung kami ang tumaya noong wala siya? Wala namang usapan na sa kanya mapupunta yung taya. Ate, anong gagawin natin? Baka kung ano pang magawa nila sa atin. Tumayo si kuya. Hindi na niya matiis ang iskandalo. Para lang sa pera, nag-aaway-away na kayo. Batuhin niyo pa ang bahay namin. Parang hindi tayo magkakakilala sa iisang kalye. Tandaan nyo yan. Kung sana nakipag-usap ng maayos ang asawa mo at hindi itinago ang pera, hindi kami magkakaganito. Baka pwede pang pag-usapan. Baka pwede pa itong pag-usapan. Wala nang dapat pag-usapan. Ibalik nyo ang pera ko. Ako dapat ang nanalo dyan. Kaya pala kapag talo, pinapapalit sa akin ng perang pantaya. Ganyan ang mga kubrador naghahaman. Asawa ko ang tinatawag yung dayo dito. Parte na siya ng pamilya namin kaya wag na kayong ganyan. At wala kayong kasunduan na sa inyo ang taya. Mama, totoo bang sila ang nanalo? Bakit sila sinisigawan? Totoo, ayaw lang nilang magbigay kaya ayan. Alam na ng buong barangay, kayo lang ang nagmamatigas. Hindi na kayo naawa sa pamilya namin na nakagastos pa kami sa ospital tapos may mga taong hindi marunong lumaban ng patas. Sir Gimbal, habang nagsisigawan sila, ramdam ko yung init sa dibdib ko, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. Para bang lahat ng mata at tenga sa barangay ay nakatutok sa bahay namin at kami na lang ang wala pang depensa. Kahit hindi sila sabay-sabay magsalita, parang dagundong ang ingay sa labas at bawat salita parang bato rin na tumatama sa loob namin. Lumabas bigla si Ate Meng. Matigas ang muka pero bakas ang panginginig ng kamay. Hindi namin ibabalik ang pera. Sa amin yon. Kaya sana hayaan nyo na lang kami. Gusto ninyo ang kininang hindi sa inyo, mahiya naman kayo. Wag na wag mo kung pagsasalitaan ng ganyan sa teritoryo ko. Pasalamat ka't babae ka. Kung lalaki ka, baka kanina pa kita pinatumba. Hindi ka taga rito. Dapat nga palayasin ka dito sa lugar na ito. Ayoko yung pinagsasalitaan nyo ng ganyan. Wala naman kaming inaapakan tao. Pinaglaban lang ng asawa ko ang dapat para sa kanya. Kahit magdemanda pa tayo, hindi nyo makukuha ang pera dahil kami ang tama. O sige, kayo na ang matalino. Kayo na ang magaling. Maliit-liitin nyo kami. Basta kung ayaw nyong ibigay, bahala kayo. Babawiin din yan. Humanda kayo, iisa-isahin ko kayo. Lalo na yung asawa mong walang alam sa pakikipagsapalaran. Pagkasabi nun, ngumisi siya, saka mabilis na umalis. Ang lahat ng nakasilip at nakisawsaw kanina, isa-isang nagsiuwi rin. Pero ramdam ko pa rin yung mga matang nakasilip mula sa mga bintana. Akala namin Sir Gimbal tapos na. Yung hindi pagkakaintindihan. Sabi pa sa akin na Ate Meng,
habang pinapasok ang perang panalo. Willing naman daw siyang magbigay ng kaunting tulong sa pamilyang yun. Pero ayaw niya lang yung tono na pakikipag-usap ng lalaki. Wala kasing respeto at puro pananakot. Ilang araw ang lumipas. Wala kaming naririnig mula sa kanila. Pero may kung anong kakaiba na nangyari. May mga hindi kilalang taong dumadaan sa harap ng bahay. Minsan humihinto pa. Parang sinusukat ang loob sa pamamagitan ng silip sa bintana. Medyo creepy, Sir Gimbal. At sa bawat araw, lalo akong kinakabahan. Isang gabi, tahimik kami sa sala. Tapos biglang, 3 malalakas na katok sa pinto. Napatigil kaming lahat. Sino yun? Huwag niyong buksan. Tignan lang natin, baka kapitbahay. Nagtuturuan pa kami kung sino ang magbubukas. Pero sa huli, ako rin ang naglakas loob. Dahan-dahan kong pinihit ang seradora. Sa harap ko, isang lalaking nakaitim mula ulo hanggang paa. Nakasombrero at hindi ko kilala. Hawak niya ang isang malaking stande ng bulaklak. Yung tipo ng bulaklak na dinadala sa lamay. May nakasabit na sash. Binasa ko ng dahan-dahan. Condolence Meng, rest in peace. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Buhay na buhay pa si Ate Meng at malakas pa siya. Kaya imposibleng para sa kanya yun. Pero malinaw ang pangalan. Boss, baka nagkakamali kayo nung pinagdala nito. Wala akong patay rito. Para dyan po yan sa inyo pinadeliver lang po. 1.5 ang bayad. Tinawag ko si ate. Pagkakita niya sa pangalan niya sa SAS, napahagulhol siya. Bakit may ganito? Buhay pa ako! Niyakap siya agad ni kuya. Sinubukang patahanin. Asawa, huwag kang mag-alala, baka coincidence lang yan. Coincidence? May pangalan ko. Kulay pula pa. Pakiramdam ko may nagmamasid sa atin. Ayokong mamatay, mahal. Tulungan mo ko. Sir Gimbal, pati ako ay napaiyak na lang. Mababaw kasi ang luha ko. At sa dami na nangyari nitong mga nakaraang araw, parang lalong lumalim yung kaba na parang hindi na ito basta away sa pera. May mas masama pa. Bukas, Mark, ikaw na magpapatay. Ayoko nang lumabas. Baka may nagbabalak na palang patayin ako. Sayang ang patayan natin. Iyon na lang ang kabuhayan natin, Mark. Makakaasa ka sa akin, ate. Sir Gimbal, niyakap ko na rin siya ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya. Kinaumagahan, ako na ang naglibot para magpataya. Ito na siguro ang buhay ko at ang buhay namin. Hindi namin pwedeng ihinto na lang kaya ako na ang nagpatuloy. Si Ate Meng, takot na takot, parang may tinataguan. Naiintindihan ko naman siya. Sino ba naman ang hindi matatakot kapag nakatanggap ka ng gano'n ng klaseng bulaklak? Iniisip ko baka galing iyon sa mga nakaaway namin. At baka gumagawa na sila ng planong palihim para makapaghiganti kay ate. Sir Gimbal, masama magbintang, alam ko yon. Kaya hindi ko sinabi kay ate ang hinala ko. Kinagabihan, 3 katok ulit sa pinto ang natanggap namin. Lahat kami ay napatigil sa pagsubo dahil kumakain kami noon. Ako na ang naglakas ng loob na para magbukas ng pinto. Huwag mong bubuksan, Mark. Baka sila na yan. Ate, baka naman kapitbahay lang. 3 beses nakatok, Mark. Paulit-ulit. Ganon din nung isang gabi bago dumating yung bulaklak. Sir Gimbal, nag-aatubili ako pero pinuksan ko rin. Halos mabunot ang kaluluwa ko nang bumungad ang isang puting kabaong na nakabukas. At may maliit na ribo na may pangalan ng buong pamilya. Target si Ate Meng. Nakita ko rin ang pangalan ko roon. At nang makita ang laman ng kabaong, isang manakin na may nakadikit na picture sa may bandang ulo. At ang picture na yon ay walang iba kung hindi si Ate Meng. Ate! Sir Gimbal, iyon na lang ang nasambit ko. Dali-daling tumakbo si Ate Meng sa kwarto nila at nagtalukbong ng kumot. Halata sa mukha niya ang takot at pagkabalisa. Habang pinagmamasdan ko ang kabaong,
napansin kong may maliit na papel sa dibdib ng maniki. Ano to? Sir Gimbal, binasa ko at halos manghina ako. Isa-isa kayong babagsak. Una siya, susunod ka. Mula sa dilim ng kalsada, may narinig akong mahinang boses. Magbibilang ka lang hanggang 3 at mawawala na siya. Sir Gimbal, tumindig lahat ng balahibo ko. Isinara ko agad ang pinto pero sa tainga ko, parang tuloy-tuloy pa rin yung boses. Paulit-ulit na bumubulong. 1, 2. Pero ganon pa rin, Sir Gimbal. May nagpadala ulit ng isang nakaitim na estranghero at naniningil ng bayad. Sobrang mahal pa naman iyon. Wala kaming pambayad dyan, baka nagkamali lang kayo ng address. Halataan ka ba sa kanyang mata? Hindi kami nagkakamali, sir. May nagpadala po nito sa inyo at COD po talaga kaya kailangan nyo magbayad. Hindi kami magbabayad. Anong gagawin namin dyan? Ilalagay sa loob ng bahay. Nahihibang na ba kayo? Mahiya naman kayo sa amin. Sinong matinong tao ang magpapadala at bibili sa amin ng kabaong habang buhay pa naman ang asawa ko? Nagtagal pa ng ilang minuto ang pakikipagtalo ni Kuya sa nag-deliver, Sir Gimbal. Kahit anong tanong niya, wala raw pangalan kung sino ang nagpadala. Higit sa lahat, hindi pwedeng hindi bayaran dahil galing pa raw sila sa malayo na lugar. Kaya napilitan si Kuya na bayaran ng lalaki gamit ang ipon namin. Pagkatapos noon, hindi na namin natapos ang pagkain. Pati ako, hindi na makagalaw sa kaba sa nangyari sa bahay. Si Ate Meng, hindi na lumalabas ng kwarto. Hinayaan na lang namin ni Kuya, pati na sina Mama at Papa, na iproseso niya ang lahat sa katahimikan. Kinabukasan, ako na ang naghanda dahil hindi raw makatayo si Ate Meng, Sir Gimbal. Nilalagnat siya. Siguro nagkasakit na sa kakaisip sa mga nangyayari. Baka na-stress na. Ate, ayos ka lang ba? Kumain ka na muna at uminom ng gamot. Baka stress lang yan, ate. Parang ang sama ng tulog ko. Sobrang sakit ng katawan ko. Hawak-hawak niya ang likod niya. Lagyan na lang natin ng salon pass, ate. Iba eh. Parang binabalatan yung laman loob ko. Hindi ko maipaliwanag. Paos ang boses niya, Sir Gimbal. Kailangan niyong magpahinga, ate. Ako na ang magpapataya. Isipin mo muna ang kalagayan mo habang nagpapagaling ka. Sobrang bait mo talaga, Mark. Manang-mana ka sa kuya mo. Aray! Ate, ayos ka lang ba? Oo, pero parang humahapdi ang tiyan ko. May nakain lang siguro kung hindi maganda o baka nalamigan lang. Sobrang sakit. Parang may kumukulong tubig sa loob. Tawagin mo si kuya mo, Mark. Tinawag ko si Kuya, Sir Gimbal. Hinawakan niya si ate sa bandang tiyan. Hindi naman masyadong mainit, baka nalipasan ka lang ng gutom kaya ganyan. Pero habang pinagmamasdan ko si ate, parang may kakaiba sa kanya. Para bang may kasama siya. Nasabi ko na bang may third eye ako, Sir Gimbal? Pakiramdam ko ay may bantay siya. Kita ko sa peripheral vision ko ang isang matandang nakaitim na nakatayo sa gilid ng kama niya. Ate, baka naingkanto ka. Hindi naman totoo ang engkanto. Matanda na ako para maniwala dyan, Mark. Hinayaan ko muna si ate. Ayaw ko kung ano-ano pa ang maisip niya kung ikwento ko ang tungkol sa matandang babaeng nakaitim na nakabantay sa kanya. Pero habang nag-uusap sila na kuya, bigla na lang sumuka si ate, Sir Gimbal. At hindi iyon normal na suka. May halo itong maliliit na bato. Dalhin niyo na ako sa ospital. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko, bibigay ako. Asawa ko, dalhin mo ako sa ospital. Sabi niya iyon kay kuya at agad akong lumabas para umarkila ng tricycle para maihatid siya. Pagdating sa ospital, bigla siyang nawala ng malay, Sir Gimbal. Kinuha kasi ang dugo niya at alam kong takot na takot si ate sa dugo. Kaya baka hindi niya kinaya. Inutusan ako ni kuya na bumili ng kailangan ni ate. Pero pagbalik ko,
nakita ko ang matinding panghihina niya. Kitang-kita ko ang maliliit na pantal sa kamay niya. Nang dumating ang resulta ng mga pagsusuri, wala raw nakitang sakit. Lahat puro negatibo. Kaya pati ako nagtataka at iniisip kong nagkamali lang sila. Bigla siyang nagising. Ate, wala ka raw sakit. Ano? Imposible yun, Mark. Kitang-kita mo naman. Pakiramdam ko may gumagalaw sa loob ng balat ko parang isang uod. Tinignan ko siya, pero napansin kong nag-iiba na rin ang boses niya. Dati, mahinhin lang si Ate Meng. Pero ngayon, paos at pabago-bago. Minsan, malalim at minsan parang boses ng lalaki. Para siyang sinasaniban. Dok, anong nangyayari sa balat ng asawa ko? Baka epekto lang po yan ang pagkuha ng dugo sa kanya. Hindi naman po yan rashes. Ano ho to, Dok? Pakiulit nga po, baka nagkamali lang kayo. Pasensya na, sir. Ngayon lang kami nakaranas na may sinugod sa ospital na walang makitang sakit. Pero totoo po talaga ang resulta. Narinig ko ang mahinang bulong ni Kuya sa sarili niya. Anong gagawin ko? Baka mawala siya sa akin nang wala sa oras. Biglang pumasok sa isip ko ang salitang kulam, Sir Gimban. Iyon kasi ang madalas kong marinig na chismis sa barangay na may mangkukulam raw. Kuya, baka kinulam sa ate. Tignan mo yung balat niya. Ang bilis magbukas ng sugat. Kanina okay pa siya, pero biglang sumulpot yan. Habang maaga pa, dalhin na natin siya sa albularyo, Kuya. Bigla siyang tumigil at nag-isip. Alam ko na kung sinong may kagagawa nito. Gusto talaga nilang patayin ang ate mo. Hindi ako papayag na mangyari yun. Ako muna ang kakalabanin nila. Pero bago pa alisin ang dextrose niya, bigla siyang nanginig sa higaan at may dinuduro siya sa ere. Lumayo ka dito! Hindi mo ako makukuha! Sigaw niya iyon sa hindi niya nakikita at kahit may third eye ako, hindi ko rin makita kung sino ang kausap niya. Hinawakan namin ni Kuya ang kamay at paa niya para hindi siya makagalaw. Pero napakalakas ng puwersa niya hanggang sa nakawala siya at pagkahawak namin, ang boses niya ay sobrang lalim na mas mababa pa sa boses ko. Unti-unting lumulubog ang mga mata niya at ang mga sugat niya ay dumadami palalo. Hindi na kayang takpat, pati mukha ay nadamay na. Tinawag namin ng doktor at doon na siya in-injection ng Sir Gimban. Saglit lang siyang tumigil pero nangitim ang mga kuko, ang eye bags at pati labi niya. Pinaalis kami habang sinusubukan pa nilang isalba siya. Pero wala na. Wala na siyang lakas para lumaban. Si Kuya, iyak ng iyak sa hallway. Ako naman, umuwi pero pagdating ko sa bahay, nadatnan ko ang pamilyang pinag-iisipan kong kumulam kay ate. Nagmamadali silang umalis. Nasa malayo pa ako nung sumakay sila ng tricycle. Kaya hindi ko na hinabol. Sobrang sakit, Sir Gimbal. Dahil lang sa pera, buhay ang kapalit. Ate na ang turing ko kay Ate Meng. Kaya hindi matanggap ng puso ko. Pero naniwala ako sa karma. Para sa pamilyang nang kulam kay ate, kahit saan pa kayo magtago, hahanapin ko kayo at pagbabayaran nyo ang ginawa ninyo. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Sir Gimbal. Sana pagpalain pa ang inyong channel at ipanalangin ninyo kami ni Kuya dahil matapos mamatay si ate, sumunod naman sina mama at papa. At tuwing naririnig ko ang 3 katok sa pinto, pakiramdam ko ako na ang susunod. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. At sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at i-hit nyo ang notification bell button para maging updated pa kayo sa mga susunod nating mga kwento.